Hiwalay ang kanyang mga magulang, kinamulatan ang mundo, kapiling ang kanyang ama. Lumaking may galit sa kanyang ina. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Ano ang gagawin ni Mildred sa oras na makaharap nito ang inang nawalay sa kanya ng mahabang panahon? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1... Si Mildred ay lumaki sa komportableng pamumuhay sa piling ng pamilya ng kanyang ama, kung saan sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking sugarcane plantation sa kanilang probinsya. Kilala at sikat si Mildred sa kanilang bayan bilang siya ang natatanging eredera ng kanyang pamilya dahil wala din namang kapatid ang kanyang ama. Likas na maganda, talentado at malakas ang karisma ni Mildred, kaya naman madalas itong isama ng kanyang lolo tuwing ito ay mangangampanya kapag tatakbo ito sa eleksyon. Ang lolo ni Mildred ay isang gobernador sa kanilang probinsya, kaya naman kilalang makapangyarihan at tinitingala ang kanilang pamilya sa kanilang lugar. Ang ama naman ni Mildred ang tagapamahala sa kanilang family business, kaya naman sa murang edad ni Mildred ay namulat na ito sa mundo ng politika at negosyo. Ngunit sa likod ng marangyang mundo na kanyang ginagalawan ay nababalot ng galit at puot ang puso at isip ni Mildred para sa kanyang ina. Simula pa noong ito ay magkaroon ng muwang sa mundo, ay pilit nang itinanim sa isip ni Mildred ng kanyang lolo at lola na ang ina nito ay walang kwenta at pinili nitong iwanan si Mildred at ang kanyang ama para sumama sa ibang lalaki. Paulit-ulit na pinapakita ng lola ni Mildred ang larawan ng kanyang ina. Pakatatandaan mo ang pagmumuhang yan kung sakali mang makita o makasalubong mo yan kung saan man, ay wag na wag kang lalapit dahil yan ang ina mong haliparot na nang iwan sa inyo ng papa mo. Laging sambit kay Mildred ng kanyang lola. Simulat sa pool naman ay nagbuhay binata ang kanyang ama. Sa katunayan ay nasanay na si Mildred na iba't ibang babae kada buwan ang dinadala ng kanyang ama sa kanilang bahay na ipinapakilala nito bilang kanyang kasintahan. Bagamat sagana sa material na bagay ay salat naman sa atensyon at pagmamahal si Mildred dahil laging abala ang kanyang pamilya sa kanya-kanya nilang mga tungkulin bilang politiko at negosyante. Maging ang kanyang lola din ay madalas wala sa kanilang tahanan upang makipagsosyalan sa kanyang mga amiga. Kaya naman si Mildred ay laging naiiwan sa pangangalaga ng mga katulong. Sa paglipas ng panahon ay nakapagtapos na ng pag-aaral si Mildred at siya na ang naging katuwang ng kanyang ama sa pamamahala sa kanilang negosyo. Muling dumating ang araw ng eleksyon at puspusang muli ang pangangampanya ng pamilya ni Mildred para sa muling pagtakbo ni Don Roman bilang gobernador ng kanilang lalawigan. Nang araw na iyon ay hindi nakasama ang ama ni Mildred na si Diego dahil sa labis na pagiging abala nito sa negosyo. Subalit, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap sa daan habang sila ay pauwi galing sa pangangampanya ng araw na iyon. Isang malagim na aksidente ang nangyari sa pamilya ni Mildred. Nabangga ng malaking truck ang kanilang sasakyan na naging dahilan ng pagpanaw ng kanyang lolo at lola na sina Don Roman at Doña Brigida. Samantalang si Mildred naman ay naging kritikal ang lagay nito na labis na ikinadurog ng puso ng kanyang ama na si Diego. Dok, gawin nyo ang lahat
para mabuhay ang anak ko. Kahit magkano, babayaran ko para lang mabuhay siya. Nagsusumamong sambit ni Diego sa mga doktor. Samantala, mainit namang pinag-uusapan sa buong lalawigan ang nangyaring ito sa pamilya ng kanilang gobernador. Madaming dugo ang nawala kay Mildred. Kaya naman, kailangang isagawa ang blood transfusion sa lalong madaling panahon. Blood type AB si Mildred. Hindi maaring mag-donate si Diego sa anak dahil ito ay blood type B. Subalit sa panahong iyon ay blood type A lamang ang available sa blood bank ng hospital. Hindi na alam ni Diego ang kanyang gagawin upang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Magkahalong takot, pangamba at labis na pagdadalamhati ang bumabalot sa buong pagkatao ni Diego sa oras na iyon. Tumawag na ang mga nurse sa mga pinakamalapit na blood banks, ngunit wala ding blood type AB o kahit man lang blood type O sana. Para lang sa inyong kaalaman, ang blood type O ay pwedeng gamitin sa mga emergency cases. Okay, balik tayo sa kwento. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana ng mga panahong iyon. Ang pinakamalapit na blood bank na maaring pagkuhanan ng dugo para kay Mildred ay kailangan pang bumiyahe ng 2 oras mula sa kinaroroonan nilang hospital. Makalipas ang ilang minuto ay biglang nabuhayan ng loob si Diego sa ibinalita ng nurse sa kanya. Mayroong nagmagandang loob na nais mag-donate ng dugo para sa kanyang anak. Matapos dumaan sa proseso ay pumasa ang naturang donor at pwede nang isagawa ang blood transfusion para kay Mildred. Sa paglipas ng araw ay unti-unting bumuti ang lagay ni Mildred hanggang sa ito ay makalabas na sa ospital. Muling nakabalik sa normal na buhay si Mildred hanggang sa isang araw ay mayroong babaeng sumisilip sa labas ng kanilang gate. Saktong palabas noon si Mildred, sakay ng kanyang kotse. Bumaba si Mildred sa sasakyan dahil pamilyar ang mukhang iyon sa kanya. Nilapitan ni Mildred ang babae. "Oh my God! Ikaw si Barbara! Tama ba ako?" Pasungit na sabi ni Mildred. "Salamat naman anak at maayos na ang kalagayan mo," sagot ng babae. Sabay lapit nito kay Mildred at akma sanang yayakapin ito habang tumutulo ang kanyang mga luha. Itinulak ni Mildred ang babae papalayo. "Ang kapal naman ng mukha mong magpakita sa akin, Barbara. Lumayas ka dito, kundi ipapadampot kita sa mga pulis. I don't need you. Di mo ba nakikita? Lumaki ako ng maayos kahit iniwan mo kami ni Papa para sa lalaki mo. Wala akong inang malandi kagaya mo." Galit na sigaw ni Mildred kay Barbara. Paluhod na nagmakaawa si Barbara kay Mildred. "Patawarin mo ako anak, pero hindi yan totoo. Hayaan mo akong magpaliwanag para maliwanagan ang isip mo anak. Mahal na mahal ko kayo ng papa mo at kahit kailan ay hindi ko yan ginawa." Nagsusumamong sambit ni Barbara. Ngunit sa halip na maawa ay tinadyakan ni Mildred ang lumuluhang ina at ito ay napasubsob sa semento. Tinawag ni Mildred ang mga tauhan nila at pinakaladkad palayo ang kanyang sariling ina. Sa araw na iyon ay nagtungo sa ospital si Mildred upang alamin kung sino ang taong nag-donate ng dugo sa kanya at nagligtas ng buhay nito upang personal sana itong makapagpasalamat sa taong iyon. Ngunit ayon sa staff ng ospital ay hindi maaring i-disclose ang identity ng donor. Ngunit ito ay nag-iwan naman ng mensahe na kung sakaling nais nila itong makilala ay puntahan na lamang siya sa kanyang address. Agad na nagtungo si Mildred sa address at lugar na binigay ng staff ng ospital, kasama ang kanyang driver. Sa wakas ay natuntun na ni Mildred ang bahay ng taong nagdugtong sa kanyang buhay. Isang maliit na kubo at isang babaeng lumuluha habang nagwawalis sa bakuran ang bumungad kay Mildred. "Barbara, ikaw ang nag-donate ng dugo sa akin?"
Pagulat na sambit ni Mildred sa ina. Oo anak, maikling sagot ni Barbara habang ito ay lumuluha. Hindi na napigilan pa ni Mildred ang pagbuhos ng kanyang luha. Napalhod ito sa harapan ng kanyang ina at walang humpay na paghingi ng tawad ang kanyang ginawa. Bumalik sa alaala ni Mildred ang pambabastos na kanyang ginawa sa kanyang ina na labis na ikinadurog ng kanyang puso. Labis-labis na pagsisisi ang kanyang naramdaman sa oras na iyon. Tumayo ka anak, kahit buhay ko pa ang kapalit ay kaya kong gawin para sa iyo anak. Ni kahit isang segundo ay hindi ka nawaglit sa puso at isip ko. Nanginginig na wika ni Barbara habang walang tigil ang pag-agos at pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Ikinwento na ni Barbara sa kanyang anak ang totoong nangyari noon. Si Barbara ay trabahador sa plantation ng pamilya ng ama ni Mildred na si Diego. Naging magkasintahan ang dalawa at si Mildred ang naging bunga nito. Ngunit hindi matanggap ng mga magulang ni Diego na isang hamak na trabahador lamang ang kababagsakan ng kanilang uniko iho. Ilang linggo matapos manganak si Barbara ay inutusan nila ang isang lalaki na siya ay pagsamantalahan sa mismong kwarto nila ni Diego upang mismong maaktuhan nito ang pangyayari at isipin nito na siya ay pinagtaksilan ni Barbara. Ito ang naging dahilan kaya napaghiwalay nila si Diego at Barbara. Nagkaroon ng restraining order kay Barbara kaya bawal itong lumapit sa kahit na sino man sa pamilya ni Diego, lalong-lalo na kay Mildred. Dinala ni Mildred ang inang si Barbara sa kanilang mansyon. Muling nagkaharap ang dating magkasintahan na si Barbara at Diego. Lingid sa kaalaman ni Barbara at Mildred ay matagal na palang alam ni Diego ang tunay na nangyari noon. Ngunit sadyang naging duwag lamang ito na sawayin ang kanyang mga magulang dahil natakot ito na baka kung ano pang masamang gawin nila kay Barbara. Alam ni Diego ang kayang gawin ng mga magulang niya para matupad ang kahit anumang naisin ng mga ito. Parehas na hindi nagkaroon ng asawa ang dalawa dahil kahit kailan ay hindi nawala ang pag-ibig nila sa isa't isa. Hindi naglaon ay nagpakasal ang mga magulang ni Mildred at sila ay namuhay ng masaya at payapa. Salamat muli sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!